At hindi na po ako lalayo, ako mismo, meron akong pamangkin na nalibing sa utang dahil dito sa isabong na ito. At hanggang ngayon hindi na nakakabangon sa kanyang pagkakautang. And I asked him, bakit ganon lumaki yung utang mo? Sabi niya, kaya po lumaki yan tito dahil I was hoping na makaka-recover ako. Pero hindi ako naka-recover. So ito, lumaki yung pagkakautang ko. So hindi na tayo titingin pa sa malayo. Dito na malapit marami. Pati yung mga pulis na gumagawa ng kulukuhan na alam natin. So ito nga, papatuloy natin yung ating hearing. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Alias Totoy ay matapang na ipinakilala na ang sarili at tahasang pinangalanan ang businessman na si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto na mga utak di umano sa may kinalaman sa pagkawala ng mahigit 100 na mga sabongero sa buong bansa. Subalit 34 lamang ang ipinakita na nawawala. Mataas na opisyal sa bansa ay pinangalanan din ni alias Totoy o kilala na si Jolie Aguilar Patidungan o alias Dondon. Inamin ni Patidungan na lumabas siya upang magsalita dahil meron siyang tiwala ngayon sa PNP at sa administrasyon. Nananawagan din siya sa mga 4 pa na mga kasama niya na lumantad din. Inamin ni Patidungan na siya ang inuutusan di umano ni Ang na i-hold ang mga sabongero na nang chuchupi at merong mga pulis na dadampot sa kanila at saka na isa sa katuparan ang plano sa mga sabongero. Kagimbal-gimbal ang mga naging revelasyon ni alias Dondon na wala ni di umanong mga buhay ng mga sabongero dahil doon na sila itinapon sa Taal Lake. Si Dondon o Julie Patidungan ay hepe di umano ng security agency na may hawak ng mga farm at mga sabungan ni Atong Ang. Matatandaang isa siya sa mga kinasuhan sa pagkawala ng mahigit 100 na mga sabongero. Meron pang 2 siyang pinangalanan pa na sina De La Rosa at isang engineer na nagangalang Senso Salazar. Si De La Rosa di umano ang nagbabantay sa labas sa mga nangchuchupi at siya din ang nagsusumbong kay Ang. Saka nag-uusap sila ni Salazar at itatawag di umano kay Patidungan na i-hold ang mga identified na mga sabongero. Saka sila ipapasundo sa mga miyembro ng PNP na hawak ni Ang. Matapang niyang pinangalanan na si Ang ang chairman ng pitmaster at nag-uutos sa pagliligpit. Sa ngayon ay nag-aantay na lamang ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa utos ng DOJ at PNP upang masisid nila ang Taal Lake for search and retrieval operation. Samantala, nagtungo naman ngayong araw sa prosecutor ang negosyanteng si Atong Ang upang magsampa ng kaso laban kay Julie Aguilar Patidungan o alias Dondon sa di umano'y paninira nito sa kanya. Inamin nitong dati niyang tauhan si alias Dondon at itinuring pa niya itong parang anak. Subalit hindi niya akalain di umano na kakalabanin siya nito. Ginimbal ang buong bansa nang lumutang si Patidungan at itinuro ang mga nawawalang sabongero na tinapon di umano sa Taal Lake. Yung iba ay pinahirapan di umano bago itinapon at yung iba naman ay nilagyan pa ng pampabigat upang hindi lumutang sa Taal Lake. Naghahanda na rin sa ngayon ang PCG at Philippine National Police para sa isang operasyon upang mabigyang linaw ang kaso ng mga nawawalang sabongero na nawawala mahigit 4 na taon na ang nakakaraan. Subalit, hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil may mga matataas pa na mga politiko sa bansa ang ibubulgar sa susunod na mga araw. Sasalita po ako sa 2 bagay. As Lucky 8, inamin ko po, nasabi ko sa inyo, kailangan, pasensya ka, hindi ako narating noon nakaraan dahil kita niyo ng boses ko at saka lagi ako inuubo dahil nagka-COVID ako noon nakaraan. Pero, excuse me, negative ka? Negative? May side effect. Thank you. Anyway. Continue. As 2 klase, Lucky 8 at saka as gaming consultant ng mga sugal. Makakapagbigay ako ng idea rin sa inyo. As Lucky 8, owner of Lucky 8, mamaya sasabihin ko sa inyo lahat to para mag-guidean lang. Parang ano na ang Lucky 8, parang ginano nyo na guilty eh. Hindi naman trial by publicity, papatunayan ko sa inyo na may conspiracy rito. Okay? Wala kaming kinalaman dyan, patutunayan ko sa inyo ang conspiracy. Tignan nyo muna, sino ang totoong may-ari ng Lucky 8? Ako. Hindi kasi pwede maging may-ari rito ang abogado kailangan dito.
Ang kailangan dito, at least may gaming na alam ka na maski sa anong sugal o power ka man lang sa gobyerno. Hindi ganoon. Huwag na tayo magtago sa kalokohan. Maging totoo tayo. Gusto ko malaman, hindi ako mahilig sa pera. At hindi, huwag nyo nang kawawa naman ng Pacor, kawawa DOJ. Ako makapagpaliwanag kasi gaming, mapapaliwanag ko sa inyo. Sinisisi sila kung talagang guilty kami o kung talagang ititigil ko to, hindi kailangan itigil ang isabong kung talagang kailangan. Kung guilty ako, sasabihin ko sa inyo, kung guilty yung kumpanya namin, pero may papatunayan ko nga sa inyo na may conspiracy rito. Sino may-ari ng Lucky 8? Ako. Pag-aralan nyo may ito. Sino may-ari ng isang kumpanya dyan? The biggest, the longest gaming or gambling lord in the Philippines. Alam niyo na kung sino yan. 30 years na may higit yan. In fact, sinasabi pa niya na hawak niya mga presidente lagi. Sabihin mo, kung sino? Huwag kang... Pineda, alam ko, bahala na kayo dyan, kung sino man yan. Sige. At pang-level pa ako. Sige. Okay. Ang isang may-ari, congressman naman, kaibigan ko. Ang isang may-ari, ex-congressman. Ang isang may-ari, mga mayors naman, lahat to, nagsasabong lahat to. At For the record, kung may sinasabi ka, mamaya sabihin naman nila ng congressman na nagamit mo itong committee para siraan sila. Gamitin Your mo, Honor. pakisabi na yung pangalan. Magkakaibigan kami, magkakilala kami lahat. So may pangalan ka. Sabihin mo yung pangalan. Well, alam natin ang legality na mahirap patunayan kung sino na. Basta sasabihin ko lang po yung kasi sa inyo na rin ang galing na meron tayong batas na sinusunod. Kapareho niyan. Nag-iimbestiga pa tayo, guilty na kagad ang Lucky 8. Bakit hindi natin tignan ng conspiracy? Get trial by publicity. Sandali, sino nagsabi sa'yo na guilty ang laki? Hindi, sinasabi niyo po kasi na suspindihin ang Lucky 8. Bakit Lucky 8 lang? Bakit? Mali po kayo. We are not singling out Lucky 8. Kanina, Lucky 8 lang. Please listen to me. We are not singling out Lucky 8. Yes, Your We are recommending for the cancellation of the permit to license to operate of the 7 licenses as provided by PAGCOR. Kaya hindi po single out yung Lucky 8. Anyway, wala po tayong problema. Kung talagang kami mo mismo titigil. Pareho na sabi ko, hindi ko after dito. Ang gusto ko lang makatulong sa tao. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang gobyerno natin. Ang kinikita po namin, tinutulong namin dito more or less sa operation namin, nasa 1 billion na. Ang kinikita namin, pinamigay ko na lahat yan. Sa dialysis program lang namin, 225 million na, 50 na po pinapadialysis, 50,000 ang pinapadialysis namin. Really, mamaya ko na po babasahin to, tapusin ko lang po yung mga pinag-usapan. Mr. Chairman, sorry to interrupt. Senator, Mr. Atungang, leader. Meron pa po isang importante remark. For a while. May interjection lang si Minority Leader. Just one question, Mr. Chair, if you will permit. Since the resource person has mentioned that he is the owner, he admitted he's the owner of Lucky 8, he mentioned that there are other licensees. Would the good resource person be able to state on the record who are these licenses of Isabong? Yes, we can do that. Yes, we can do that. We can do that. Yes, if he can enumerate. Yeah, there is a request coming from Senator Drilon that yung sinabi mo mga pangalan, bigyan mo ng mukha, bigyan mo ng kung sino yung congressman, sino yung ex-congressman, sabihin mo na for the record of this committee. Kasi nagsabi ka naman, inamin mo naman na ikaw ang Lucky 8, then yung iba, pangalanan na natin. Okay, ganito. Okay. Please go ahead. Ang alam ko rito, 6 kami na magkakilala rito. Okay, number 1 ako. So, number 2, Kepong Pineda. Number 3, kila Congressman Tebes. Number 4, hindi ko na alam yung mga kumpanya nila. Kay ex-Congressman Patrick Antonio. Number 5, kila Mayor Ella Nagaño. Number 6, kila General Cascolan. Plus 86. Masyadong mahirap, mabigat. Kung titignan nyo yung conspiracy rito, makikita nyo itong laban na to. Yung nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na, kung ano mangyayari dyan.
papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila kasi 90% sa income ng sabong sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat members ko lahat ng buong Pilipinas na big time na sabongero kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose ito, hindi lang gumawa ng pera. Tutulong tayo sa tao, binatayad natin sa gobyerno. Sa totoo lang, gumawa naman ng batas ang Congress ngayon eh. Dahil wala tayong batas sa sabong. Ito po yung batas na ito as gaming consultant na. Ang PD 449 po, yan ang original na batas ng sabong. Fridays and holidays lang yan. Sabungan lang. Noong 1994 yan, 1974, na-amend dyan, in-amend dyan ni Presidente Marcos nung bago sa bumaba, PD 1802. In-amend siya, 1802, tapos after few months, pinalitan na 1802-A, 1981, ginawa niyang Sundays and holidays and regular days. Yan yung tinatawag ng mga pintakasina. Ang pinakahuling batas ng sabong. So, ibig sabihin, amended na yung PD 449, sinabi po ni Senator po, amended na po yung PD 449, naging PD 1802 na po yun. Doon po tumitigil at nagkaroon lang na isa pa na Republic Act 7160 noong 1991. Ipinasa sa local government ang paglilisensya at saka pag-aayos ng pag-i-issue ng license at pag-control na cockfighting inside cockpit only. Doon pumapasok yan. Ngayon, yung pinagtatalunan natin na ang PAGCOR ba may karapatan na umawak ng sabong? Wala karapatan sa sabong ang PAGCOR dahil ang PAGCOR, babalik tayo doon sa local government code na 7160, sila ang control, sila ang mag-i-issue ng permit, sila ang GAP ang magko-control magbibigyan ng license. So tatlong agency ito eh. Local government, ang mayor mag-i-issue ng permit, building permit, tapos ang GAP ang mag-i-issue ng mga license and everything, mag-monitor ng mga game fixing. Ang ngayon, kaya nakapasok ang PAGCOR dito, dahil sa new technology na. Nung nagsimula na itong mga pandemic na to, tatlo lang kasi ang pwedeng tumanggap na sugal. PAGCOR, PCSO, tsaka horse racing. So, kung ano yung sugal na papasok dyan, may sasalong isa. Pag wala sumalo niyan, ibig sabihin, illegal gambling yun. Ngayon, since pumasok tayo sa online gaming, gumamit tayo ng computer, online na yan. So, kinuha ng PAGCOR na walang ibang kukuha dahil online ka, tsaka pa lang nila kinuha. Wala pa kasi sa batas ng online eh. Ang online gaming, lumabas noong 2005 lang yata yan. Nagsimula lang yan yung mga pogo-pogo. So, ibig sabihin, hindi rin natakil yan, hindi na pag-aralan sa law yan eh. Wala naman kasi yan, new technology yan eh. So, ibig sabihin, kung ano man ang batas na ginagawa ngayon, kapareho nito bakit kami nakapag-start maski na may pandemic? Bakit nakapag-video ka? Ang pinagbabawal ng IATF si cockpit. Cockpit lang po yan. Ngayon, noong nag-apply kami, pinag-aralan ko yung legality. Nagpagawa kami ng ordinansa. Tingnan nyo to. Ordinansa, noong time na yun, wala pang PAGCOR, 2001. Nagsimula kami nung ordinansa ng Manila, Lipa, tsaka Santa Cruz. Nagsimula lang kami sa Lipa, tsaka Santa Cruz. Sinasabi sa isang ordinansa, ang ordinansa kasi, yan yung parang Congress ng ating Pilipinas. So sa bayan ng Santa Cruz or sa bayan ng Lipa or sa Manila, sinasabi ng ordinansa na itong kumpanyang ito, since kami nagre-regulate, kami ang local government, binibigyan po namin kayo ng authority na magpasabong na magpalabas ng mini cockpit or studio. Ang tawag dito studio. At pinapayagan namin kayong magpasugal sa within the territory ng online by air or by land. Ibig sabihin nun,
pwede tayong gumamit ng online na telepono. At pwede tayong tumaya sa betting station na may ticket. Ang betting station na may ticket, bawal pa dahil may mga, nung time na yan, bawal pa. Dahil may mga COVID nga, bawal yung mga walk-in, bawal yan. So doon kami nag-start, yung tinatanong ni Senator Tolentino, bakit nakapagsimula ang laki? Noong time nung panahon ng COVID, nagsimula kami July 15. Kung kukumpletuhin ko to, kukumpletuhin ko rin itong kwento to para makita niyo yung conspiracy. Kung bakit, kung sino ang mga involved dito. Huwag nyo kami i-condemn na guilty kami dyan sa mga nawawala. Dahil, sasabihin ko rin kung bakit. May isang nawawala dyan eh. But yeah, for the record, I will just cut you short. For the record, this committee is not condemning you for the disappearance of the 34 people. Hindi po namin kayo kinukondem. So, please continue your explanation. Bakit laging binibintang yan? Bakit lagi sa tatlong area mo lagi nangyayari kung may nawawala? Kami lang po ang pinakamalaking operasyon. Sa amin lang po talaga lumalaban ang mga nagsasabong sa buong Pilipinas. Pero yung iba lumalaban sa amin, yung iba lumalaban din si Kilabong Pineda, yung iba lumalaban din kila Tevez. So lahat lumalaban din, umiikot din yan. So I just want to make it clear. Kaya nakasentro dito sa kumpanya ninyo yung investigasyon, hindi nakasentro kay Bong Pineda, hindi nakasentro doon sa ibang mga licensee because yung tatlong mga sabungan kung saan last known location ng mga missing victims, doon sila nalulocate bago sila nawawala. Before they were reported missing, doon sila sa ratong sabungan niya na pinag-aari ninyo. Kaya bakit naman namin imbestigahan yung ibang licensee na sa inyo naman yung tatlong sabungan? Kaya klaruin ko lang sa iyo, we are not singling you out. This committee is very fair enough. Kaya nga pinatawag ka namin to provide you an avenue to clear your name. Kung indeed, wala kayong kilalaman dito sa disappearance ng 34 na tao. Kaya pinatawag namin kayo and we are giving you the opportunity. But before you continue, please, I would just like to recognize Senator Grace po. For a while. Break muna, break. Okay, thank you. Senator Grace po. Thank you po, Mr. Chair. Actually, alam naman natin na may pending application ng franchise yung Lucky 8. At nung ito'y dumating sa amin, no, sa committee namin, syempre bago itong ganitong klaseng pasugalan na humihingi ng prangkisa, talagang... So, kailan kayo nilipat sa provincial jail from Pagsanhan? February po ata. February. So, pagkatapos nun, ano nang nangyari sa inyo? Katapos na doon sa Pagsanhan? Doon po, nung kami kinasuhan na po, nag-ano na po, yung mga kasama namin, nagpiyansa, kami po, hindi po namin kaya. Kaya napipilitan po kami mangulungan po. Meron ka sinabi about yung nag-ring yung cellphone mo, tapos tinanong ka kung sino? Apo, yun po yung, yun po yung tiga Mandaluyong po, yung pong isang boss po namin. Anong pangalan? Ronquilme po. Ha? Ronquilme. Ronquilme. Anong first name? Alejandro po. Alejandro? Apo. Tapos? Noong pong sinabi po sa akin, bakit daw tawag ng tawag yun? Sabi ko po, maglalaban po kasi kami ng manok, kinabukasan po. Okay. Kinaumagaan po, maglalaban po kami ngayon. Ang sabi po sa amin, sige, sagutin mo, papuntahin mo. Pag pinapunta mo yan dito, nakuha namin yan, pauuwiin namin kayo. Yun po ang sabi. Kaya ngayon po, sa akin po, pinapunta ko po. Pumunta naman? Opo. Pumunta po. Saan pumunta? Sa Santa Cruz din po, sa bayan po, sa Tulay po. Tulay? Opo. Tapos? Doon po nila inuli yung tao.
Hinuli nila? Opo, may dala pong manok. Si Ronquilme? Opo. Saan nila dinala? Binukod po nila sa amin yun. Dinala po nila sa Lumban. Lumban. Opo. Tapos? Kinasuhan din po ng drugs hanggang sa nakapagpiyansa po agad. Kinasuhan rin ng drugs. Opo. Sa Lumban, Laguna. Opo. Hindi sa pagsanhan. Hindi po. Binukod po kami kasi po tatlo po ginawa po sa amin eh. 3 bata, 3 po matanda doon sa Lumban po. Tapos yung 3 bata sa pagsangan po. Tapos? Nung makasuhan na po kami, wala na pong hanggang sa nandito na po kami, nangungulong po kami. Pero kang sinabi sa affidavit mo doon sa NBI, nasabi mo, hindi kayo pinatay dahil may umarbor sa inyo. Sino bang umarbor sa inyo? Si Mayor Volter po daw. Mayor Volter. Volter Taga Malaya po yun. Malaya? Opo. Siya ang Ang tumawag po daw kay Boss Atong. tumawag kay Boss Atong. Opo. Na ano? Na inarbor po daw kami kaya kami nabuhay. Kaya kayo Hindi pinatay. kasi inarbor kayo. Opo. Volter na sir, Mayor Volter. Anong last name ng Mayor Volter yan? Yun lang po pagkakakilala ko po doon eh. Ano na po yun eh, stroke na po ngayon eh. Na-stroke? Opo. Na-stroke na po ngayon. Pero nung 2020, Mayor siya na anong bayan? nang punta po. Ha? Punta. Punta? Opo. Punta Rizal. Opo. Ano na po yun? Ex-mayor po. Ex-mayor. Ex-Mayor. Opo. Tapos yun, na-stroke na. Opo. Siya daw ang tumawag. Opo, opo. Kanino? Kay Mr. Atungang po. Mr. Chairman, Yes, sir. paano mo nalaman Nung po, na inarbor kayo? nung po dumalaw po sa amin yung lola po nung kasama po namin, kinuwento po sa amin. Sabi, pasalamat kayo kay Mayor Volter. Tumawag siya kay Boss Atong. Kung hindi, patitiklop na kayo noon. Siya po daw Mayor Volter ay may kaugnayan po sa kanila. May, kumbaga, nakakausap po niya si Boss Atong po daw. Kaya, natawagan po niya kaagad. Oh, Boss Atong. Pero Boss Ato. Yun na. Ang tawag Sana itong oras na ito matawagan, wala kasi akong kilala. Una-una, hindi talaga ako nagmimemorya ng pangalan. Sana matawagan ka agad ngayon yan, yung mayor na yan, para malaman kung kilala niya ako. Kung nakakausap ko, kung oras na ito, sana matawagan. So ikaw ang sinasabi mo, wala kang kilalang Mayor Volter. Hindi ko, wala. Dating Mayor Your Honor. Punta Rizal. Wala akong kilala na ganyan pala talaga. Alright. Sir. Well, Yun ang ko, sir. Yung Mayor Volter pala ng Halahala Rizal. Dating mayor ng Halahala Rizal. This is according to the affidavit sa NBI. Apo, apo. wala na ngayon yung mayor na yun. Nasa kapatid ko po. Buhay na? Buhay na? Ay, buhay pa? Apo, apo. Bye pa po. O, hindi, pwede tanongin ng committee. Anyway, if you don't mind, Mr. Chairman, mayroon akong Yes, sir. Go ahead. Go ahead. kay Mr. Ang. Granted na mayroong tsope. Granted, palagyan na natin na mayroong mga nagtsope sa kwento at saka sa mga balitaan natin. Wala ba sa rules ng isabong how to sanction? How to sanction these game fixers? Ano ang mga rules ninyo pagka gano'n? Hindi ba dapat masyadong malaganap yung isabong para hindi natin intindihin yung sinasabing mga chope-chope na yun. So, ano ang mga rules or mga sanctions na ginagawa ninyo kung merong chope na nangyayari? Your Honor, ang chope nga kasi, kapareho niya, sa ordinary sabungan, pag may chope,
yung ordinary to, yung without yung mga online na yan. Pagka yung Shopee doon, talagang hindi nila tinutuloy, sinasaktan ng tao, kung anong ginagawa. Ngayon dito sa amin, hindi rin namin, kasi hindi namin malalaman. Pag meron kami nakita na alanganin, magre-request silang palitan lang namin ng manok. Ngayon, yung sinasabi nila na nanyupi sila, pumusa sila, Your Honor, hindi namin malalaman talaga yun. Kasi, pag nakita namin depresya, papalitan lang namin ng manok or hindi namin ipatutuloy yun. Ganun ang mangyayari. Pero hindi namin malalaman yung honor ng Shopee kasi hindi kami ang kapustahan. Ang kapustahan nila taong bayan papasok lang sa makina, tapos withdrawin nila. Mahirap po matrace Hindi basta-basta matitrace ang Shopee Ngayon, hindi ko alam kung paano ginagawa nilang Shopee, bakit nakakapusta sila ng ganun sa kabila. Tapos isang grupo pa nga sila. So, sa inyong, ano ba tawag sa inyo rito? Kayo yung namamahala Like for example, Lucky 8. Ano kayo sa Isabo? Kayo operator ng Isabo? Service provider lang kami, Your Honor. Service provider kayo ng Isabo? Yung lahat ng mga nagsasabong po sa amin, member namin, tapos ibinebenta lang namin sa kanila yung palabas namin sa mga tao. Tapos kumukuha lang kami porsyento, tapos doon kami binibigyan namin yung kalahati sa mga agents, sa mga ganyan. Tapos, total, mukhang ayaw suspindihin ng pagkor yung Isabong muna habang nag-iimbestiga, no? Hindi ba kayo dapat gumawa ng paraan na magkaroon kayo ng mga sanctions o mga rules dyan sa mga game fixers? binabantayan po namin, pero talaga, wala naman po talaga, ako, sa aming pananaw, walang Shopee Kasi, tuloy-tuloy ang sapo, wala namang sinasabi lang na yung Shopee sila, base doon sa sales, sa history nila, nakikita ko, bakit nila kinukontra lagi ito? Pero yung isa ni Inonog, nakalaban pa nung manok ko Kamuti pa ako natalo doon. So, paano ko sasabihin Shopee yun, Your Honor? So, basta sa amin, talagang broke kami Imposible makapasok ang Shopee pag hindi talaga is either pininas mo yung manok, pero sarili namin yung manok, I don't think na may gagawa ng ganyan Kasi membership to Alright, Mr. Chairman, perhaps pagkatapos dito we can hear from Mr. Butch Inonog na ilang beses na banggit kanina. Yes, sir. Yes, sir. May isa pa po yata yung kasabay niya. Section? Okay na po. Okay ka na? Section. Andito yung dalawang section kayo. Sige, muna. 1 minute suspension muna, sir. Mag-CR muna ako sandali. 1 minute. Pwede niyo pong habang nagpapahinga, kain na muna tayo. Thank you. Head person boarded the silver Toyota Wigo and waited for the convoy of other vehicles that left the arena, which were believed to be where the suspects and the victims are on board. As you can see, the convoy of vehicles were composed of black van followed by silver Toyota Wigo, white van,